So unsay atong mga makuha nga mga pagtulunan sa iyang istorya sa iyang kinabuhi. Matod pa diri sa verse 1, a man named Lazarus was sick. Si Lazar puno, nagbalatian. He lived in Bethany with his sisters, Mary and Martha. Dito sila nagpuyo sa Bethany. Bethany means house of poverty. So ang Bethany kuno, dapit sa mga pobre. House of poverty. And then Lazarus means God has helped. Ang Diyos nagatabang. Okay, sa Bethany sila nagpuyo. Ug matod pa, iyang igsuon ani si Maria ug si Martha siya ray laki. This is the Mary who later poured expensive perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. Kini si Maria nga gisputa daghan og Maria sa Biblia, isa-isa diri gipadayan. Kinsa ni nga Maria nga sabot diri kini si Maria mao kini ang nagbubo sa imahanon nga perfume or pahumot sa tiil ni Jesus ug nagapakid pud sa iyang mga buhok ngadto sa tiil ni Jesus. Her brother Lazarus was sick. Ang igsuon ni Maria, si Lazaro, nagmasakiton. So the two sisters sent a message to Jesus telling him, Lord, your dear friend is very sick. Tungod kay nagsakit man lagi si Lazarus, nagpadala og sulat si Maria ug si Marta nga padtuon si Jesus dito sa Bethany kay nagsakit lagi si Lazaro. Kay mga sila tabang or pabor. But when Jesus heard about it, he said, Lazarus' sickness will not end in death. Ingon si Jesus, pagkat balon niya nga nagsakit si Lazarus, ingon si Jesus, dili ra na maabot sa kamatayon ang iyang balatian. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. Yun siya, ang maong kahimtang ni Lazarus, magpadayag sa himaya sa Dios nga ang anak sa Dios makadawat og himaya tungod sa iyang sitwasyon ni Lazarus. So all through Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. He stayed where he was for the next 2 days. Bisan kuno palangga duol sa dukhan ni Jesus si Maria, Martha ug si Lazarus. Bisan nakabalod na siya nga nagsakit si Lazarus, wala siya nag-atat-atat pag-adto dito sa Bethany o sa Bethany kay kanang unsay tawag ani tabangan lagi comfort or tagapabor si Lazarus. Ug matud pa duha ka adlaw siya nagpabilin sa dapit nga diin dito siya. Finally, he said this disciples, pag humasa duha ka adlaw, naingon na sa mga disciples, let's go back to Judea. Siya babalik na sa Judea. Atod pa, so naglamilangay pag si Jesus. But his disciples objected. Rabbi, they said, ingon yung mga disciples, Rabbi means magtutudlo. Siya magtutudlo. Only a few days ago, the people in Judea were trying to stone you. Are you going there again? Ingon siya nga. Ingon sila mga disciples nga, pipila pa kaadlaw nga nilabay, ang makataman sa Judea, gusto na nila batuon ka, niya mubalik doon ka dito. Jesus replied, there are 12 hours of daylight every day. Na 12 kaadlaw sa adlaw. During the day, people can walk safely. During sa adlaw, makalakaw tao nga safely. And they can see whether they have the light of this world. Makita nila, makita sila tungod sa kayang sa adlaw. But at night, apan sa gabion, panahon sa kagabion na ay kakuyaw, kay basin ugma, kuan ka, mapandol ka, tungod kay ngit-ngit man lagi. Then he said, our friend Lazarus has fallen asleep. San ato kay galang nga si Lazaro, natulog na. But now I will go and wake him up. Ngayon siya, sige, ato may galang nga si Lazaro, natulog na siya, apan, ingon siya, muadto ko, aron pukawan siya. Tanaw na to si pasabot ni Jesus. The disciples said, Lord, if he is sleeping, he will soon get better. Isa nga. Ingon ng mga disciples nga, Lord, kung nagtulog lang siya, maulian din siya, marang-arang din siya siguro. Ate, kaya nakatulog. They thought Jesus meant Lazarus was simply sleeping. Ang ginaguna-una, nga si Lazarus natulog na yun.
But Jesus meant Lazarus had died already. So para kang Jesus, ang kamatayon sa iyang higala nga duol sa dughan is daw nakatulog lang. Nakatulog lang. Ito, Lazarus has fallen asleep, natulog lang siya. Mo ingon ni Jesus sa iyang mga disciples aron dili sila magguol. So he told them plainly, Lazarus is dead. Kaya abi wala man sila kasabot sa gisulti ni Jesus nga patay na si Lazarus. Straight na lang sulti ni Jesus yung mga disciples nga patay na gid si Lazarus. Kung sige kamatyan, balatian. Now remember, Lazarus doon sa dughan ni Jesus. Kaya every time ato si Jesus sa Bethany, dito gid si Jesus magstay. O gabi lang banding. But it doesn't mean nga kung doon ta ni Jesus, kanunay ta gibisitaan ko na siya sa atong puder, but it's not an excuse nga ang balatian is kanang isa tawagan na di hatod na to sa kamatayon. Kay ang balatian muhatod mostly sa balatian hatod gid sa kamatayon. Ang uban maulian, ang uban mo hinungdan sa kamatayon, mo na hinungdan na wala si Lionel. Okay. So matod pa dinhi, and for your sakes, ingon si Jesus, o para kaninyo, I'm glad I wasn't there. Nalipay kung wala ko dito. For now you will really believe. Kay aron kamo motuon na gayon. Come, let's go see him. Sali, madto na ta kay aron ato sa duawon. Thomas, nicknamed the twin, said to his fellow disciples, let's go too and die with Jesus. Kaya diba, kanang gabatuon si Jesus mga tao kay wala ni uyon, wala sila ganahi. Ug ingon si Thomas, sige mga tuta aron mamatay ta ba ni Jesus kay hadlok man sila kay batuon lagi sa mga maamog sila madamay sila. When Jesus arrived at Bethany, he was told that Lazarus had already been in his grave for 4 days. Pag-abot nila sa Bethany, gingnan si Jesus nga nalubong na kay upat ka adlaw nga ang kustumbre, ang kultura sa Hudiyo, ilubong man ilang patay within 24 hours ra kay wala may balsamar sa ilaha. Kay dili pa mabuto 24 hours ang tao mapako naman siya. So mo nang before 24 hours ilubong na jud nila. Upat na mo to ka adlaw. So giingnan si Jesus nga wala na si Lazaro gilubong na. Kay upat na gud ka adlaw. And then Bethany, in verse 18, Bethany was only a few miles down the road from Jerusalem. Pipila lang kuno kamilya ang Bethany gikan sa Jerusalem, and many of the people had come to console Martha and Mary in their loss. Daghan kuno nga mga tao nagsimpatiya ni Maria ug ni Marta sa pagkamatay ni Lazarus. Ang anak magitang tao no nga naipagbati mo simpatiya ta sa nangamatyan kay atong presensya makahatag og encouragement, makahatag og comfort nga naa di ay pay mga tao nagbali-bali sa atong kasub-anan, niduyog sa kasub-anan ang presensya sa tao nga nibisita during ani nga mga panahon, makatabang og comfort, makatabang nga dili ta maguol nga kita ra nag-inusar kay naa di mga tao na nga gani ang ubali ta ka ila kinsa to mga tawanan nga nung garod pa nako nakita. Okay. Now, ingon dinhi nga daghang tao ang duaw, nag-comfort, nag-console kang Maria ug Marta sa ilang kahimtang nga nawala na si Lazarus. When Martha got word that Jesus was coming, pagkabalon ni Martha nga si Jesus paingon na sa ilaha, she went to meet him. Siya giuna ni tagbo kang Jesus si Martha. But Mary stayed in the house. Si Maria ni pabilin si Maria sa balay, si Martha rin ni tagbo ni Jesus sa dalan. Ingon din si Martha kang Jesus, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. Ingon si Martha nga, Lord, Jesus, kung naapala kong takadiri, dili gid unta tumamatay si Lazarus nga akong brother.
Mo'y ilang anticipation, mo'y ilang assessment, mo'y ilang huna-huna. Pero ato nabasa ganina, gituyo ni Jesus nga di siya moadto. Dili pa sabot nga layo ang dughan ni Jesus kag Maria Lazarus, but naa siya katuyuan. Naa siya maayong plano nga usay lisod sabton sa tao. Kay ang hunahuna gid ni Maria ug Marta, kung naa pa lang si Jesus diri, di jud to mamatay kay milagruso bi sa daghan na bi ang mga tao nga ingi pang-ayo. So dili gid niya kana si Berton ang paghatag og pabor sa Panginoon. Pero intentionally si Jesus wala gid ni adto during nga nagsakit pa si si Lazarus. Okay, intentionally sa dili sa ato. Kay gusto niya nga na ay ang mga tao mutuon niya kinsa siya. Okay. Now, ingon dayon ang verse 22 sa John chapter 11 verse 22. But even now, I know that God will give you whatever you ask. Muna ang positive pud ingon ni Marta isa nga, apan bisan karon. Ginong Hesus. Ihatag sa Dios ang bisan unsa nga imong pangayoon. So sa pasabot, naglaom si Marta nga naagi milagro may tabos ang igsuon. Ingani nga dagan sa istorya. Jesus told her, your brother will rise again. Ingon si Jesus tubag di. Ingon man si Marta nga kung naapa lang ka di mamatay si Lazarus. Apan ang Dios utubag kani mo bisag unsa imong Panginoon. Ingon si Jesus, imo igsuon mobanhaw ra pagbalik. Yes, Martha said, ingon po si Martha, oo, mabana ko bitaw siya. He will rise when everyone else rises at the last day. So, sakto pa ng tubag ni Martha isa nga, oo, mabana ko lagi siya. Sa panahon, sa katapusang adlaw, nga banhaw na ang mga patay. And Jesus told her, I am the resurrection and the life. Ingon si Jesus, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako, anyone who believes in me will live even after dying. Ang mutuo kanako mabuhi bisan human sa kamatayon. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Grabe, nagwali na si Jesus. Minsa nga, ako ang pagkabanog ng kinabuhi, ang mutuo kanako. Dili siya mamatay bisag human siya sa iyang kamatayon. Sa kay pasabot anino murag makalibog ang mayno ug ang tanan nga ang tanan nga magkinabuhi uban kanako and believes in me ug mutuo kanako will never ever die. Dili na gyud mamatay. Do you believe this, Martha? Nituo ba ka ani, Martha? Kaya ang pagtuo ni Martha nga mabana igsuon sa umaabot nga adlaw, kay mo man jud ang itudlo pod. Ang mga nangamatay di ni Kristo, pagbalik ni Lord Jesus, banhawon. Una gani sila busugat sa kapanganuran, pagbalik ni Jesus. Ingon dayon ang verse 27. Yes, Lord, she told him. O sa oo bitaw, Lord. Oh, tuo ko anak. I have always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. Ingon si Martha. Oo, nituo man ko na ikaw ang Messiah, ang anak sa Diyos. Ikaw ang niabot sa kalibutan o gikan ka sa Diyos. Then she returned to Mary. Balik na po si Martha ka Mary. She called Mary aside from the mourners and told her. Itawag ni si Maria, uban sa mga nagsugo dito, umiingon si Martha ka Mary. The teacher is here and wants to see you. Sa naadiri magtutulo o gusto niya nga makitaan ka. So Mary immediately went to him. Sumuot si Maria, nagdali-dali o adto kang Jesus. Jesus had stayed outside the village. Tapos si Jesus gawa sa balangay nila at the place where Martha met. Dito sa dapit nga dito gitagbo siya ni Martha. When the people who were at the house consoling Mary saw her leave so hastily, they assumed she was going to Lazarus' grave to weep. Paglakaw ni Maria, abi sa mga tao ditong nagbangutan, nagwaan dito, nagsipatiya, nga moadto si Maria
sa lubnganan ni Lazarus para magbako dito, magminatay dito, magbangutan dito. So they followed her there. Nagsunod ang mga tao dito sa ilang balay nga nagkonsul, nagsimpatiya, nagpakita sa ilang paghasubo. When Mary arrived and saw Jesus, pag-abot ni Mary, nakita niya si Jesus, she fell at his feet and said, niluhod si Marias, at ubangan ni Jesus, ingon siya, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. Parang yung sa statement sa igsuon. O gini lang pangagpas nga, kung naa pa lang dyan ta ka, Jesus, di unta mamatay akong igsuon si sa Lazarus. Na ay atong una-una nga posible yun nga maon na may tabo. Pero ang una-una po ni Lord lahi po. Kay matod pa sa Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Ang akong una-una dili para sa iyong una-una. Ang akong mga pamaagi dili para sa inyong pamaagi. So natin mga una-una nga murag di kita mabalibaran ni Lord kung ato ning hangyoon siya. Pero kung dili na haom sa una-una pamaagi ni Lord, dili gid ka makadawat sa atong gidesire or gitinguha. Okay. So same statement nga, Lord, kung naa pa lang kadili mamatay si Lazarus nga ako igsuon. Okay. So padayon ta. When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up within him. Pagkakita ni Jesus nga nagyabaw na gid siya sa kaguol, kay syempre mag-uol magid ang taong mamatay, no, di ba? And then nakita po ni Jesus nga mga tao po ni apil po hilak, sapat na sa paghilak magtiyabaw ang crowd kay nag-uol lagi sila. A deep anger welled up within him. Nasuko naman noon siya si Jesus, kaya nga naman wala sila nagtuo nga naibuhaton si Jesus natong panahon na. And he was deeply troubled. Napadre sa kinakilakat ng tanan. Di ba kung maghilak tanan, maapil po taog ka, apektuhan nga, kung saan ano tayo pagpakalma? Kay gubandayon, mga kuya pa naman, kapuliki na taog pakalma. Where have you put him? He asked them. Asa man ninyo gibutang siya? Ingon si Jesus. They told him, Lord, come and see. Said, Ali, Lord, ali diri tanawa gani. Then Jesus wept. The shortest verse in the Bible is John 11:35. Jesus wept. Si Jesus mihilak. It's not because kay nag-uol siya na namatay si Lazarus. But kung atong sabton ang scripture, nihilak siya because the people did not believe him that he will do something great that day. Wala mo tuo ang mga tao, dili mo tuo ang mga tao nga naa siya buhaton anang adlaw. Ingon siya, I am the resurrection and life. Ang mutuo kanako, mabuhi bisan after sa kamatayon. Kung matod pa din na nagilak siya. The people who were standing nearby said, see how much he loved him. Sa tanawa, kalangka jud kini si Lazaro kay hilak magid siya. But some said, this man healed the blind man. Couldn't he have kept Lazarus from the isang kinitawan na nag-ayo maganin sa buta? Dili ba niya pwede nga mapugnan ang kamatayon ni Lazarus? Kang ilang mga hunahuna lagi gamahanan man to siya. Ngano man gyud nga natugutan man nga namatay si Lazarus. Jesus was still angry as he arrived at the tomb, a cave with a stone rolled across its entrance. Nasuko pa kuno si Jesus pag-abot dito sa lubganan. Kaya ilang lubganan, lahi mas atong lubganan. Bangag garaman na siya, isuod ang patay, tabunan din o dako nga bato. Dako nga bato. And then, matod pa, ingon si Jesus sa verse 39, roll the stone aside. Jesus told isa, ligira, lisua, birahan na bato. Isa ka bato nga dako, moro to ilang ipasira sa ilang lubganan. Mabiraragid ang ato, di man basta kay simentuhon man, pagahian na, di na nato basta na mabrihan. Ingon si Jesus, roll the stone aside, birahan ng stone. But Martha, the dead man's sister, protested, Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible.
Kaya ingon si sa ligiran ng bato. Ingon si Marta, Lord, upat naman siya kaadlaw namatay, baho na jud kay ina sa ato pamurag. Ay na lang kay mga lisngaw baho anak. Kay upat na gud kaadlaw. Sakto pud si Marta no kay baho na pag 24 hours ko dili na formalinan ang namatay. Baho naman jud na. So nakadungton na nung ko sa tong bata nga 2 years nga nawala. Nakita naman to ganina, di ba? Sa nagkalabira na yung taon luoy kaysa na sa sagutan. O nagkalabira na ng sanina luoy kaysa nang kinsa bagi kay dautan nga taon nagbiktima sa bata nga way buot nga 2 years old. Okay. So asa na taan ni ron. Siya upat na kaadlaw so baho na gid na siya kaayo. Jesus responded, "Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe kana?" Ingon ni Marta nga, Lord, baho na kayo na upat na kaadlaw na siya patay. Ingon ni si Jesus, di ba nagsulti ko ninyo nga makita niyong himaya kung mutuo lang mo. Gusto ni Lord nga mutuo ta nga naa siya buhaton nga mga kay bulungan mga butang. So didn't I tell you that you will see God's glory if you believe. Makakita ka mo sa himaya sa Diyos kung mutuo lang jud mo. So they rolled the stone aside, ila nagibira ang bato kay mo may sugo ni Jesus. Then Jesus looked up to heaven and said, nihanga din si Jesus sa langit ug niingon, Father, thank you for hearing me. Amahan, salamat nga ikaw mamati nako. You always hear me, pero mi ka mamati ka nako, but I said it out loud for the sake of all these people standing here. Thank you nga Father, nga maminaw ka nako. Ug ako ning gistulti og kusog jud kaayo para aning tanang katawhan nga